Sandali lang, kung may senior citizen sa pamilya mo o ikaw mismo ay tumatanggap ng social pension, pakinggan mo to dahil may malaking pagbabago na opisyal ng inanunsyo para sa Disyembre 2025. Hindi ito tsismis, hindi rin haka-haka. Ito ay kumpirmadong update na direktang makakaapekto sa libu-libong seniors sa Pilipinas. Marami na ang nagkalituhan online tungkol sa bagong 1,000 piso buwanang social pension at ang tanong ng lahat, sino ba talaga ang makakatanggap nito? May mga nagsasabing automatic daw para sa lahat. May iba namang nagsasabing piling seniors lang ang qualified. Pero sa video na ito, lilinawin natin lahat. Straight to the point, walang paligoy-ligoy, at hindi nakakalito. Pag-uusapan natin kung sino-sino ang pasok sa updated qualifications, paano maapektuhan ang kasalukuyang natatanggap na pensyon, at kung bakit big deal ang December 2025 para sa mga lolo at lola natin. Kung ikaw ay nag-aalaga ng senior, nag-aasikaso ng dokumento, o gusto mo lang siguraduhin kung kasama ka sa makakatanggap, napunta ka sa tamang video. Gusto ko lang na sa unang minuto pa lang, malinaw na agad sa'yo ang impormasyon para hindi ka mahuli sa mga benepisyong dapat mong makuha. At bago tayo magsimula sa pinakamahalagang detalye, please, i-like mo muna ang video. Malaking tulong yan para mas marami pang seniors at pamilya ang makarinig ng napakahalagang update na ito. Ngayon, simulan na natin agad ang pinakamahalagang bahagi ng video dahil alam kong marami sa inyo ang matagal nang naghihintay ng malinaw at diretsong paliwanag tungkol sa bagong 1,000 pisong buwanang social pension. Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa benepisyong ito o may kamag-anak kang senior na umaasa rito buwan-buwan, hindi mo gugustuhing makaligtaan kahit 1 minuto ng pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa totoo lang, napakaraming senior ang nalilito, natatakot o hindi sigurado kung sila ba ay kasama sa tatanggap sa Disyembre 2025. At hindi ko sila masisisi. Iba-iba ang sinasabi ng balita. May mga kumakalat na mali-maling impormasyon online at ang ibang ahensya mismo ay nagbabago ng announcement kaya lalo lang dumadami ang tanong ng mga tao. Pero sa video na ito, ilalatag natin lahat ng malinaw, mahinahon at may pag-aalaga para mas maunawaan mo ang tunay na sitwasyon at hindi ka matakot o mag-alala ng hindi kailangan. Gusto kong matapos mo ang video na ito na may kumpiyansa at may malinaw na direksyon kung paano ihahanda ang sarili mo o ang senior na inaalagaan mo para sa darating na pagbabago sa Disyembre 2025. Unang tanong na lagi kong naririnig. Bakit kailangan pang baguhin ang social pension? Bakit hindi na lang manatili sa dati? At bakit ngayong taon pa nagdesisyon na gawing opisyal ang 1,000 piso buwanang halaga? Ang sagot ay simple pero mabigat. Sa paglipas ng mga taon, hindi na sapat ang dating halaga ng social pension para tustusan ang tunay na pangangailangan ng mga senior citizens. Kung tutuusin, bawat buwan ay tumataas ang presyo ng bigas, gulay, gamot, pamasahe at utilities. Lahat ng ito ay sumasabay sa inflation. Pero ang pensyon, napakatagal bago tumugma sa totoong gastos ng pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya noong inanunsyo na magiging opisyal na ang 1,000 piso monthly social pension increase, napakaraming senior ang huminga ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman nilang may nakikinig sa mga hinaing nila. Hindi man sobrang laki ang dagdag, pero malaking bagay na ito para sa mga lolo at lola na umaasa sa kahit kaunting tulong upang mabuhay ng may dignidad at kaunting kagaanan. Pero heto ang mahalagang tanong. Sino nga ba ang makakatanggap nito? At bakit hindi lahat automatic nakasama? Dito nagmumula ang kalituhan, kaya pag-usapan natin ng malinaw. Ang social pension ay para sa mga indigent senior citizens,
Ibig sabihin, sila yung mga higit na nangangailangan. Pero sa tunay na buhay, hindi ganoon kasimple. May mga seniors na naghihirap pero hindi nakalista. May iba na qualified pero hindi na-update ang records. Meron ding mga nakakatanggap pero hindi na sana dapat dahil nagbago na ang sitwasyon nila. Kaya ngayong Disyembre 2025, mas hihigpitan ang validation at targeting para siguraduhin na ang dagdag na 1,000 piso ay mapupunta talaga sa mga seniors na pinaka nangangailangan. Marami ring nagtatanong kung kasama ba ang mga may maliit na pensyon mula sa GSIS o SSS. Ang social pension ay hiwalay sa GSIS at SSS, kaya kadalasan ang tinitingnan ay kung may regular na pensyon ka na mula sa mga ito. Kung meron, kadalasan ay hindi ka kasali sa social pension. Pero tandaan mo na bawat LGU ay may kanya-kanyang paraan ng pag-validate at minsan ay may mga exemption na pinapayagan depende sa lokal na assessment. Kaya hindi sapat ang assumption na kung may maliit kang pensyon ay hindi ka na pwede. May mga kaso na pinapayagan pa rin, lalo na kung ang natatanggap mo ay sobrang liit at hindi kayang tustusan ang pangunahing pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso kung paano malalaman kung ikaw o ang kamag-anak mo ay kasama sa makakatanggap. Sa Disyembre 2025, may malaking revalidation na gagawin ang Department of Social Welfare and Development kasama ng mga lokal na opisina. Marami ang nag-aalala na baka matanggal sila sa listahan, pero ang totoo, ang layunin nito ay linawin kung sino ang talagang nangangailangan at siguraduhin na makakarating ang benepisyo sa tamang tao. Kapag wala kang na-update na impormasyon o hindi ka nakapagpasa ng required documents, posibleng madelay ang pagpasok ng benepisyo, kaya napakahalaga na maaga ka pang naghahanda. Marami ring senior ang nagtanong sa akin, pwede bang may tatanggap ng mas maaga kaysa sa iba? At ang sagot ay oo, posibleng mangyari iyon. Depende ito sa bilis ng pagproseso ng bawat LGU, ang dami ng beneficiaries sa lugar, at kung kompleto ang documents. May mga lugar na mabilis maglabas ng listahan at mabilis mag-distribute. May ibang lugar na mas mabagal dahil sa dami ng seniors. Kung may kilala kang nakatanggap na, pero ikaw hindi pa, huwag agad mag-alala. Maaaring nasa proseso lang ang pangalan mo o may kailangan lang i-verify. Isa pang tanong, paano kung hindi ako kasali ngayong December? Pwede pa ba akong ma-approve? Oo. Kung hindi ka nakasama sa December release, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng maging beneficiary. May continuous validation ang DSWD at maaari kang maisama sa susunod na release basta't natutugunan mo ang criteria. Ang mahalaga ay siguraduhin mo na updated ang records mo at alam mo kung saan kukunin ang impormasyon sa inyong lokal na pamahalaan. Habang papalapit tayo sa December, mas lumilinaw ang epekto ng bagong 1,000 piso pensyon sa mga pamilya. Hindi lang mga seniors ang nakikinabang dito. Kadalasan, ang pensyon ay ginagamit pangbili ng gamot, bigas o pambaon sa apo. Kahit hindi malaking halaga, ang dagdag na suporta ay nagiging dahilan upang gumaan kahit kaunti ang buhay ng buong pamilya. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng update na ito. Para sa iba, maliit lang ang tingin nila sa 1,000 piso. Pero para sa mga senior, minsan iyon na ang pambiling maintenance medicine na hindi nila kayang bilhin dati o pambili ng pagkain sa loob ng ilang araw. Minsan, iyon na rin ang dahilan para hindi sila mangutang o umasa pa sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang issue. May posibilidad bang lumaki pa ang pensyon sa mga susunod na taon? Ito ang tanong na ayaw sagutin ng marami, pero pag-uusapan natin ng totoo. Ang 1,000 piso ay isang malaking hakbang, pero sa dami ng gastusin sa buhay, kulang pa rin ito para sa iba. May mga panukala sa Kongreso
na itaas ito sa 1,500 hanggang 2,000 piso sa mga susunod na taon. Pero tandaan, ang mga ganitong panukala ay dumadaan sa mahabang proseso. Kaya habang may posibilidad na tumaas pa, kailangan nating maghintay ng mas malinaw na kumpirmasyon. Ang mahalaga ngayon ay nakasecure na ang 1,000 piso increase para sa Disyembre 2025, isang bagay na hindi natin makukuha kung walang tuloy-tuloy na panawagan at suporta mula sa publiko. Gusto ko ring pag-usapan ang katotohanan na hindi madali ang proseso para sa marami sa ating seniors. May mga lolo at lola na hirap lumakad, hirap bumiyahe, at hirap makakita. Hindi nila kayang pumila ng matagal o mag-follow up sa barangay ng paulit-ulit. Kaya kung isa ka sa mga nakatatanda o isa kang pamilya na nag-aalaga ng senior, sana ay i-consider mo na tulungan sila sa updates, forms at coordination. Minsan, ang pinakamalaking tulong na maibibigay natin ay hindi pera, kundi oras, pag-intindi at pag-aalaga. At kung ikaw ang senior na nanonood ngayon, gusto ko sanang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo ang dumadaan sa parehong sitwasyon at hindi ka dapat mahiya na humingi ng tulong kung kailangan. Habang nagpapatuloy tayo, gusto kong pagtuunan ng pansin ang epekto ng pensyon sa emosyon ng mga seniors. Hindi lang ito tungkol sa pera. Marami sa kanila ang pakiramdam ay nakalimutan na sila ng lipunan. Napakarami ang tumanda ng walang ipon, walang trabaho at walang maasahan kundi maliit na tulong mula sa gobyerno. Para sa kanila, ang pagtaas ng pensyon ay hindi lang dagdag na pera, ito ay tanda ng paggalang. Isang mensahe na nagsasabing nakikita pa rin ang pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon. At kahit maliit, malaking bagay ang magkaroon ng dignidad sa pagtanda. Sa puntong ito, gusto kong himukin ka na pag-isipan kung paano mo gagamitin ang dagdag na 1,000 piso. Maaari itong maging pambili ng gamot, dagdag sa grocery o pang-ipon para sa biglaang gastusin. Pero ang mas mahalaga, gamitin mo ito ng may pag-aalaga sa sarili. Maraming seniors ang inuuna ang iba kaysa sarili nila, pero gusto kong ipaalala sa iyo, karapatan mo ang pensyon na ito. Para sa iyo ito. Para sa kalusugan mo. Para sa kapayapaan mo. Habang lumalapit ang Disyembre 2025, makakaasa kang mas marami pang announcement ang ilalabas. At dito sa channel na ito, titiyakin naming masusundan mo ang bawat update ng malinaw at tapat. Ayokong makaramdam ka ng takot sa mga pagbabagong darating. Gusto kong maramdaman mo na handa ka, alam mo ang kailangan mong gawin, at nasa tamang direksyon ka. Sa ngayon, gusto kong tapusin ang script na ito sa isang mensaheng mula sa puso. Kung isa kang senior na nanonood ngayon o may mahal kang senior na umaasa sa pensyon, tandaan mo na mahalaga ka. Importante ka. At may karapatan kang mabuhay ng may suporta at respeto. Ang benepisyong ito ay hindi regalo. Ito ay karapatan mo sa lipunang pinaghirapan mong pagandahin sa loob ng maraming taon. At bago tayo magpatuloy sa iba pang impormasyon sa video, muli kong hihilingin, i-like mo ang video para mas marami pang pamilya at senior citizens ang makarinig ng napakahalagang update na ito. Malaking tulong ang simpleng pag-like mo, hindi lang para sa channel, kundi para sa buong komunidad ng mga seniors na umaasa sa tunay at tapat na impormasyon.